Ang pusa ay kilala bilang isang malinis, sensitibo at misteryosong alaga. Kaya naman kapag bigla itong dumumi sa mga lugar na hindi naman ito karaniwang pinupuntahan, hindi ito basta simpleng aksidente lamang. Sa iba't ibang paniniwala, mula sa praktikal na obserbasyon, siyensya hanggang sa mga espiritual at kultural na paniniwala, ang ganitong kilos ng pusa ay kadalasang binibigyang kahulugan. May mga lugar sa loob at labas ng bahay na kapag doon dumudumi ang pusa, sinasabing may dala itong babala, pagbabago o malas. Pero gaano nga ba ito katotoo? At bakit sa mga kakaibang lugar na ito sila napupunta? Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw, tatalakay natin ang mga lugar sa loob at labas ng bahay na dinudumihan ng pusa at ang negatibong dala nito. Una ay sa harap ng pinto. Kapag ang pusa ay dumumi sa mismong harap ng pinto, ito ay tinuturing na malas dahil ang pintuan ay simbolo ng pagpasok ng enerhiya, oportunidad at maging ng mga taong papasok sa iyong tahanan. Sa maraming paniniwala, ang anumang marumi o hindi kaaya-ayang bagay sa bahaging ito ay parang harang sa daloy ng swerte at positibong enerhiya. Sa praktikal na aspeto, hindi ito simpleng aksidente lamang. Maaaring nakakaramdam ang pusa ng stress, pagbabago sa kapaligiran o may naaamoy itong kakaiba mula sa labas katulad ng ibang hayop, bisita o bagong bagay na ipinasok sa bahay. Dahil likas na teritorial ang mga pusa, ginagamit nila ang kanilang dumi bilang paraan ng pagmamarka ng lugar. Isang mensahe na akin ito at babala sa ibang hayop na huwag lumapit. Sa siyentipikong paliwanag, ang ganitong kilos ay bahagi ng tinatawag na scent communication o territorial marking, kung saan ang amoy ng dumi ay naglalaman ng impormasyon para sa ibang hayop. Mas nagiging madalas ito kapag may perceived threat ang pusa. Halimbawa, may bagong alagang hayop, may stray cat sa labas, o may biglaang pagbabago sa routine ng bahay. Maaari rin itong senyales na hindi siya komportable sa kanyang litter box. Maaring marumi, hindi accessible o may negative association ito sa kanya. Sa espiritual at kultural na pananaw naman, ang pagdumi sa pintuan ay madalas iniuugnay sa pagharang ng swerte o pagpasok ng negatibong enerhiya. May ilan ding naniniwala na ito ay babala ng paparating na hindi magandang balita, alitan sa pamilya o bisitang may dalang hindi magandang intensyon. Sa mas malalim na interpretasyon, parang sinasabi ng pusa na may enerhiya sa labas na hindi ka nais-nais, kaya instinctively nitong binabantayan o tinatakpan ang pasukan. Pangalawa ay sa kama o higaan. Isa ito sa pinaka-shocking para sa mga pet owners dahil ang kama ay hindi lang simpleng pahingahan. Ito ay simbolo ng comfort, seguridad at personal na espasyo ng isang tao. Kaya kapag dito dumumi ang pusa, natural lamang na mabigla at mabahala ang may-ari. At sa ilang paniniwala, itinuturing itong malas o negatibong senyales. Kadalasan itong konektado sa stress o anxiety ng pusa. Maaring may pagbabago sa kapaligiran katulad ng paglipat ng bahay, bagong miyembro ng pamilya o kahit simpleng pagbabago sa schedule ng may-ari. Bukod dito, may behavioral aspect din ang ganitong kilos. Ang kama ay may malakas na amoy ng may-ari, kaya para sa pusa, ito ay isang safe zone. Kapag sila ay nakaramdam ng insecurity o distress, maaring piliin nilang dumumi rito upang ihalo ang sarili nilang scent. Isang paraan ng paghingi ng comfort o pag-angkin ng seguridad. Sa madaling salita, hindi ito simpleng kalat, kundi isang anyo ng komunikasyon na may pinagdadaanan ang iyong alaga. Pangatlo ay sa kusina o malapit sa pagkain. Ang kusina ay simbolo ng kasaganaan at kalusugan, kaya kapag dito dumumi ang pusa, madalas itong tinuturing na malas. Parang pagdumi sa mismong pinanggagalingan ng biyaya at kabuhayan ng isang tahanan. Sa pananaw ng marami, ang kusina ang puso ng bahay. Kaya anumang negatibong pangyayari rito ay tila may mas malalim na kahulugan.
Maring ayaw ng pusa sa litter box nito. Maring ito ay madumi, mabaho, masikip o nasa lugar na hindi nito gusto. Kaya napipilitan itong maghanap ng mas komportableng lugar. Posible rin na naaakit ito sa kusina dahil sa amoy ng pagkain, init ng paligid o sa madalas na presensya ng tao, kaya nagiging familiar at ligtas itong lugar para sa kanya. Ang mga pusa ay may matataas na sensitivity sa amoy at kalinisan. Kahit maliit na pagbabago, katulad ng bagong brand ng litter, paglipat ng litter box o kakaibang amoy sa bahay, ay maaaring magdulot ng stress at magbago sa kanilang behavior. Ang pagdumi sa kusina ay niuugnay sa posibleng kakulangan, hindi lamang sa pagkain kundi pati sa pera at oportunidad. May ilan ding naniniwala na ito ay senyales ng pagtagas ng biyaya o hindi maayos na daloy ng kasaganaan sa tahanan. Pang-apat ay sa bintana o viewing area. Kapag ang pusa ay dumumi malapit sa bintana, maaaring ito ay reaksyon sa mga nakikita nitong ibang hayop sa labas, katulad ng mga pusang gala, aso o kahit ibon. Dahil hindi nito direktang maabot ang mga ito, nagkakaroon ito ng tinatawag sa siyensya na redirected aggression o stress response, kung saan inilalabas nito ang tensyon sa ibang paraan katulad ng pagdumi sa hindi tamang lugar. Maaari rin itong dulot ng boredom o kakulangan sa stimulation, lalo na kung ang pusa ay laging nasa loob ng bahay. Ang paulit-ulit na pagtanaw sa labas ng walang kakayahang makisalamuha ay maaaring magdulot ng frustration. Ang bintana ay tinuturing na daanan ng enerhiya at koneksyon sa mundo sa labas. Kaya kapag dito dumumi ang pusa, may mga naniniwala na ito ay indikasyon ng external negativity. Maaaring inggit, masamang mata o hindi magandang intensyon mula sa ibang tao na unti-unting sumisilip sa iyong buhay. Panglima ay sa loob ng cabinet o closet. Ang cabinet o closet ay lugar ng privacy at personal na gamit. Kapag dito dumumi ang pusa, ito ay tinuturing na kakaiba at malas dahil tila sinisira ang personal space at mga bagay na may sentimental o praktikal na halaga. Para sa marami, parang may paglabag sa isang sagradong bahagi ng tahanan. Isang lugar na karaniwang hindi naaabot ng ibang tao o alaga. Maaaring naghahanap ang pusa ng tahimik, madilim at ligtas na lugar, lalo na kung ito ay natatakot, may anxiety o nai-stress sa ingay at galaw sa bahay. Ang enclosed spaces katulad ng cabinet ay nagbibigay sa kanila ng sense of security dahil pakiramdam nila ay nakatago sila sa posibleng banta. Ang ganitong kilos ay kadalasang iniuugnay sa mga bagay na itinatago, mga lihim, hindi na pag-uusapang problema o emosyon na kinikimkim sa loob ng tahanan. Para bang ang pusa ay sumisimbolo sa paglalantad ng mga bagay na matagal nang nakatago. Pang-anim ay sa hagdan o gitna ng daanan. Ang hagdan at daanan ay simbolo ng paggalaw at progreso. Kaya kapag dito dumumi ang pusa, sinasabing malas dahil parang hinaharangan nito ang daloy ng buhay. Isang literal at simbolikong sagabal sa pang-araw-araw na galaw ng mga tao. Para bang may enerhiya o sitwasyon na hindi tuloy-tuloy ang takbo at may kailangang ayusin bago muling maging maayos ang daloy. Ang ganitong behavior ay maaaring indikasyon ng anxiety, pagbabago sa routine o environmental stressors. Ang mga pusa ay sensitibo sa galaw at pagbabago sa kanilang paligid. Kaya kung may bagong setup sa bahay, bagong tao o pagbabago sa schedule, maaari itong makaapekto sa kanilang elimination habits. Sa ilang kaso, maaari rin itong konektado sa kalusugan, kaya mahalagang obserbahan kung ito ay paulit-ulit. Ang pagdumi sa daanan o hagdan ay niuugnay sa pagkakaantala ng mga plano, pagkakaroon ng hadlang sa goals o pakiramdam na naiipit sa isang sitwasyon. Sa mas malalim na interpretasyon, tila ba ito ay paalala na may bahagi ng iyong buhay na hindi umaandar ayon sa inaasahan at kailangan mong tukuyin kung ano ang umaharang upang muling magpatuloy ang iyong progreso. At pampito ay sa harap ng halaman o hardin.
Natural sa pusa ang paghuhukay at pagdumi sa lupa. Kaya hindi ito kakaiba sa siyentipikong aspeto dahil bahagi ito ng kanilang instinct upang itago ang kanilang scent at maiwasan ng predators. Ngunit kapag sa mismong halaman o hardin ng bahay ito ginagawa, may mga naniniwalang malas ito dahil ang halaman ay simbolo ng paglago, buhay at patuloy na pag-unlad. Para sa ilan, parang may pag-abala sa natural na daloy ng pagyabong, isang senyales na may hindi balanseng nangyayari sa kapaligiran. Mas pinipili ng pusa ang lupa dahil ito ay malambot, madaling hukayin at mas natural para sa kanila kumpara sa litter box na maaaring matigas, mabaho o hindi komportable. Ang ganitong behavior ay maaari ring konektado sa instinctual preference at environmental enrichment. Ibig sabihin, mas naaaliw at nasisiyahan ng pusa sa mas natural na setting. Ang pagdumi sa halaman o hardin ay maaaring simbolo ng imbalanced growth. Parang may aspeto ng buhay, plano o relasyon na hindi umuunlad ayon sa inaasahan. Maaari rin itong paalala na may kailangang alagaan o pagtuunan ng pansin upang muling maging maayos ang takbo ng iyong personal na pag-unlad. Sa huli, mahalagang tandaan na ang mga pusa ay kumikilos batay sa kanilang instinct, kalusugan at kapaligiran. Ang kanilang pagdumi sa kakaibang lugar ay kadalasang may malinaw na paliwanag sa siyensya at praktikal na aspeto, katulad ng stress, pagbabago sa routine o problema sa litter box. Gayunpaman, hindi maikakaila na sa kultura at espiritual na paniniwala, ang mga ganitong pangyayari ay binibigyang mas malalim na kahulugan. Maaari itong magsilbing paalala na hindi man literal na malas, kundi isang senyales na may dapat ayusin, linisin o bigyang pansin sa ating tahanan at buhay. Sa halip na matakot, mas mabuting unawain ang ating alagang pusa. Dahil sa likod ng kanilang kakaibang kilos, ay may mensahe silang nais iparating. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa videong ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.